King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1057. Pagbabalik sa larangan ng labanan. Ang larangan ng digmaan. Biglang iminulat ni Nan Gongsheng ang kanyang mga mata, at ang masamang kapangyarihan sa paligid niya ay nawala. Kailangan kong puntahan si Kunyon. Nag-message si Zhao Fang. Gusto niyang makausap si Kunyon, at gusto rin niyang makita si Zhao Yufei. Sa panahon ng kanyang pag-iisa, si Zhao Yufei ay nanatili sa kampo ng 13th Prince at tinulungan siya ng malaki, na kailangan ding pigilan ni Zhao Fang. Pupunta ako. Hindi bagay sa akin ang Silence Assassination Division. Sabi ni Nan Gongsheng sa malalim na tono. Masyadong mataas ang cultivation ni Nan Gongsheng. Buti na lang kung may isa o dalawang assassination mission sa Silence Assassination Division na umabot sa level niya. Higit pa rito, habang gumagawa ng mga misyon sa Silence Assassination Division, nakarinig si Nan Gongsheng ng maraming balita tungkol sa mga frontline. Ang rate ng digmaan ay umuusad ng napakabilis, at kahit na ang huling yugto ng mga Sacred Lord ay nagsisimula ng lumitaw. Sa hitsura nito, ang pagpunta sa larangan ng digmaan ay talagang mas interesante kaysa sa pananatili sa Silence Assassination Division. Mabuti. Maghanda ka, aalis tayo sa 1 buwan. Sabi ni Zhao Fang. Alam ni Nan Gongsheng ng kaunti ang tungkol sa alitan sa pagitan ni Zhao Fang at Kunyon. Nais din ni Zhao Fang na subukan si Nan Gongsheng. Nang marinig ni Nan Gongsheng na makikita ni Zhao Fang si Kunyon, hindi siya nagpahayag ng anumang intensyon na tutulungan niya si Zhao Fang. Sa halip ay mas nakatuon siya sa pagpatay sa mga kaaway. Tila labis na naapektuhan si Nan Gongsheng sa pakikipaglaban sa Nine Darkness Palace noong nakaraang pagkakataon at nakuha niya ang maraming kapangyarihan ng Evil God para dagdagan ang kanyang lakas. Dahil dito, bahagyang nabaluktot ang kanyang medyo matatag na pag-iisip at personalidad. Kinailangan din ni Zhao Fang na gumawa ng ilang paghahanda sa buwang ito ng oras. Sa isang pag-iisip, pumasok si Zhao Fang sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Tagumpay. Nagpakita si Zhao Fang ng isang masayang ekspresyon. Pinili niyang kopyahin ang mapagkukunan ng pinakamataas na grado, ang Earth Spirit Golden Line Grass. Siya ay gumugol ng 5 araw na oras, at ang mahiwagang gintong bola ay nagawang duplicate ang mapagkukunang ito. Gayunpaman, ang eye intent ni Zhao Fang at marami sa kanyang True Yuan ay naubos na rin. Ang level ng kanyang eye intent ay direktang nauugnay sa lakas ng kanyang eye bloodline power, at ang kanyang True Yuan ay nakaapekto sa kanyang pisikal na pag-atake. Kung pareho silang hangina, maaaring magresulta ito sa pinsala sa kanyang pundasyon na napakahirap pagalingin. Ayon sa halaga ng Earth Spirit Golden Line Grass, halos matansya ni Zhao Fang na isang antas na mas mataas ang kanyang limitasyon. Ito ay halos maihahambing sa isang mid-tier na heaven grade na sandata. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na, hanggat may sapat na oras at mapagkukunan si Zhao Fang, maaari niyang duplicate ang malaking bilang ng mga armas. Kasabay nito, alam ni Zhao Fang na imposibleng i-duplicate ang God-slaying arrow. Magiging napakahirap kahit na i-duplicate ang replica na God-slaying arrows. Pagkatapos ay ibinaon ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa misteryosong gininto ang bola at pumasok sa Ancient Dream Realm. Ilang Golden Winged Scarlet Tiger ang nakahiga sa paligid ng pond sa Ancient Dream Realm. Binigyan sila ni Zhao Fang ng utos na subaybayan ang buong tanawin ng kagubatan. Master, bukod sa Earth-Shattering Raging Bull Race at sa Skyfire Lightning Apes, wala kaming nakitang ibang banta sa kagubatan. Ang pinuno ng Golden Winged Scarlet Tigers ay nagulat ng sitwasyon kay Zhao Fang. Master, narito ang mga mapagkukunan na aming nakita. Ang Golden Winged Scarlet Tiger ay naglabas ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa little world nito, at isang malakas na amoy ang lumitaw. Napakagaling. Inalis ni Zhao Fang ang lahat ng sinaunang mapagkukunang ito. Maraming hindi kilalang kayamanan ang nakaimbak sa Misty Spatial World ni Zhao Fang, na lahat ay nakuha mula sa Blackwind Canyon. Hindi naglakas loob si Zhao Fang na kunin ang hindi kilalang mga kayamanan na ito at hayaan ang iba na makilala ang mga ito, kaya maiimbak lamang niya ang mga ito sa ngayon. Ano ang mga pagkakataong manalo tayo laban sa Earth-Shattering Raging Bull Race? Tanong ni Zhao Fang. Ang Earth-Shattering Raging Bull Race ay nireranggo ng kaunti sa 30 lugar na mas mataas kaysa sa Golden Winged Scarlet Tiger Race. Ngayong lumakas na si Master, 50% ang tsansa nating manalo.
Nag-isip ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger bago sumagot. 50%. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Noong lumaban si Zhao Fang laban sa Golden Wing Scarlet Tiger na ito, ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan at 5 B-Emperors. Ngayong naabot na niya ang Mystic Light Realm, kaya niyang talunin mag-isa ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger. Alam ito ng pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger ngunit sinabi pa rin sa kanya ang ganoong bagay. Mula dito, nakita niya na ang Earth-Shattering Raging Bulls ay hindi normal. Mukhang kailangan kong sanayin kayong lahat. Dahan-daang sinabi ni Zhao Fang. Upang makahanap ng mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm, kailangan niyang alipinin ang mga sinaunang hayop. Nagawa ni Zhao Fang na alipinin ang Golden Wing Scarlet Tigers, ngunit nakalimutan niyang palakasin sila. Kailangang malaman ng isang tao na ang pinuno ng Golden Wing Scarlet Tiger ay isang maagang yugto lamang ng Mystic Light Realm, ngunit ang lakas ng labanan nito ay maihahambing sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, ang soul intent nito ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, kaya naman nagawang talunin ito ni Zhao Fang noong siya ay isang quasi-sacred lord pa lamang. Gayunpaman, ang pagpapalaki sa Golden Wing Scarlet Tigers ay nagpagulo kay Zhao Fang. Halos lahat ng Golden Wing Scarlet Tigers dito ay Sacred Lords. Sila ay nanirahan sa Ancient Dream Realm at malakas na sa bawat aspeto. Ano ang maaaring gamitin ni Zhao Fang para palakihin sila? Sa wakas ay gumawa ng desisyon si Zhao Fang. Hayaan ang lahat ng Golden Wing Scarlet Tigers na gamitin ang tubig sa lawa at salakayin ang Earth-Shattering Raging Bull Race kapag ito ay ubos na. Inalis ni Zhao Fang ang ilan sa tubig ng pond bago sinabi. Mapapalakas lamang niya ang Golden Wing Scarlet Tigers sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm. Nagpasya si Zhao Fang na gamitin ang kakayahang mag-duplicate para ay duplicate ang mga item mula sa Ancient Dream Realm at pataasin ang battle power ng Golden Wing Scarlet Tigers. Pagkatapos nating matagumpay na masakop ang Earth-Shattering Raging Bull Race, uunlad tayo patungo sa lugar sa likod ng kagubatan. Upang makakuha ng mas maraming mapagkukunan, kinailangan ni Zhao Fang na mag-scout ng mas malalim. Tumango ang Golden Wing Scarlet Tiger. Naunawaan nito ang mga ambisyon ni Zhao Fang. Pagkatapos ay umalis si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Bichinyo, malapit na akong pumunta sa front lines. Nagsimulang mag-utos si Zhao Fang kay Bichinyo sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Pagkatapos ay tinalakay niya ang plano ng progreso para sa Silence Assassination Division kasama ang Supreme Emperor Dark Knight bago pumunta sa Sacred Dr. Jade Spirit at binigyan siya ng isang Golden Wing Scarlet Tiger at 3 flasks ng pond water mula sa Ancient Dream Realm. Kinuha ni Zhao Fang ang mga halamang gamot na nakuha niya sa Ancient Dream Realm pagkatapos bumalik sa Forbidden Grounds. Ito ang Spirit Gathering Soul Refining Grass, at maaari nitong paikliin ang soul intent at pagalingin ang mga pinsala sa kaluluwa. Ito ay isang pambihirang halamang gamot na ginagamit para sa ilang mga table task ng Tao of the Soul. Ang Spirit Gathering Soul Refining Grass ay isa sa pinakamahalagang Tao ng Soul Treasures. Pagkatapos nitong kainin, naramdaman ni Zhao Fang ang malakas na pag-akyat ng Wood Elemental Soul Power na kumalat sa buong kaluluwa niya. Hinugasan nito ang kanyang kaluluwa, at ang elemento ng wood ay lumitaw sa kanyang isipan. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata makalipas ang isang buwan at naglabas ng isang alon ng mental energy. Lalong lumakas ang soul intent ko. Ito ay malayong mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng isang pambihirang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang epekto nito ay hindi inaasahang maganda. Si Zhao Fang ay gumugugol ng 5 araw upang ganap na masipsap ang mga bihirang soul treasures ng Continent Zone, ngunit gumugol siya ng napakatagal na panahon para lang masipsap ang Spirit Gathering Soul Refining Grass mula sa Ancient Dream Realm. Mula dito, masasabi ng isa kung gaano ito kaepektibo. Ang ilang iba pang mga halamang gamot mula sa sinaunang Dream Realm ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Nadobol niya ang mga ito gamit ang misteryosong gintong bola sa nakalipas na buwan. Ho! Si Zhao Fang ay lumitaw sa labas ng malaking bulwagan kung saan naghihintay si Nan Gongsheng. Tara na, sabi ni Zhao Fang. Shua! Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang braso, at nawala sila sa isang kislap ng pilak na liwanag. Kung nag-iisa si Zhao Fang, maaari siyang mag-teleport sa isang buong probinsya.
Kasama ang oras na kailangan para sa pagbawi, makakarating siya sa frontline sa halos 5 araw. Gayunpaman, dahil si Zhao Fang ay nagdadala ng isang maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord, nadagdagan nito ang kanyang energy expenditure, kaya ang layo na maaari niyang lakbayin ay nabawasan din ng husto. Tulad ng inaasahan sa isang substandard god item. Napaka-convenient. Dinilaan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga labi, at kumislap ang kanyang mga mata habang sila ay naglalakbay. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kasakiman mula sa mga mata ni Nan Gongsheng. Sa hitsura nito, ang personalidad ni Nan Gongsheng ay mas nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Evil God. Nan Gongsheng, halika subukan ito. Si Zhao Fang ay naglabas ng isang prasko ng tubig sa pond mula sa Ancient Dream Realm. Sinuri ito ni Nan Gongsheng gamit ang kanyang Divine Sense at nag-alinlangan sandali bago ito inumin. Ang masamang aura mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Dumating sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa frontline sa humigit kumulang 10 araw. Dahil si Zhao Fang ay nag-iwan ng spatial marking sa Ming City, sila ni Nan Gongsheng ay direktang pumunta doon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Ming City ay walang laman. Mayroon lamang isang emperor, ilang hari, at ilang daang Great Origin Core Realm Cultivator. Sa paglilinang nina Zhao Fang at Nan Gongsheng, walang makakahanap sa kanila kung gusto nilang manatiling nakatago. Mukhang napakabilis na umuunlad ang digmaan. Bulong ni Zhao Fang. Ayon sa pagkakaalam niya, napakatindi ng mga frontlines. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pagprotekta sa mga lungsod ngayon. Kumalat ang lahat ng puwersa at nagsimulang lumaban sa bawat pulgada ng lupa. Kahit na ang mga general ng mga lungsod ay kailangang personal na manguna sa isang grupo at pumasok sa mga labanan. Ang Ninth Prince ay walang exception. Pumunta tayo sa battlefield. Umalis sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa Ming City. Ang mga frontline ay may maraming tao na may malakas na labanan kapangyarihan, at sila ay lubhang mapanganib. Kung pumatay ng mga kaaway si Zhao Fang at nakakuha ng mga war point, laganap ang kanyang katanyagan. Pagkatapos noon ay hahanapin siya ni Kun Yun at Zhao Yufei ng mag-isa. Ito ang plano ni Zhao Fang. Hindi na kailangan ng Hall of Gods si Zhao Fang para bigyan sila ng resources. Sa kabaligtaran, ginamit ni Zhao Fang ang Hall of Gods upang maghanap ng mga mapagkukunan para sa kanyang sarili, ngunit ito ay malayo sa sapat. Ang mga mapagkukunan na kailangan ni Zhao Fang para sa kanyang paglilinang ay maihahambing sa kayamanan ng isang Sacred King. Higit pa rito, kailangan pa ring palakasin ni Zhao Fang ang Golden Wing Scarlet Tigers. Whoosh! Whoosh! Bumilis sa kalangitan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Narating nila ang pangunahing war zone sa loob ng 2 araw, at hindi nagtagal ay nakahanap si Zhao Fang ng isang grupo ng mga hindi tao na may sobrang paningin. Ang pinuno ay isang quasi-sacred lord. Bukod sa 3 emperor sa grupo, ang iba ay pawang mga elite na hari. Emperor Blade Lake, mayroong isang bagay sa hilagang kanlurang direksyon. Sabi ng isa sa mga miyembrong responsable sa scouting. 2 figure ng tao ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. 2 tao lang. Ang 2 taong ito ba ay may kapansanan? Naglakas loob silang maglakbay sa war zone ng walang takot. Ang ilang hindi tao na hari sa grupo ay agad na nagsimulang tumawa. Kayong grupo ng mga baliw, tumakbo ka. Ang ekspresyon ni Emperor Blade Lake ay naging maputlang puti habang siya ay naging isang bahid ng puting liwanag at agad na tumakbo palayo. Ang layunin ni Emperor Blade Lake ay umabot na sa antas ng isang Sacred Lord, at ayon sa kanyang sentido, ang 2 iyon ay talagang Sacred Lords. Ang lalaking kulay lila at kulay dugo ang buhok lalo na ang nagbigay sa kanya ng matinding panganib. Physical Force Lightning Domain. Lumipad sa hangin si Zhao Fang sa itaas ng maliit na grupong ito at nagpakawalan ng kidlat kasama ang kanyang Sacred Lightning Body. Lahat sa loob ng 1,000 milya ay agad na naging madilim at mabigat. Ang lahat ng mga hindi tao na natitira ay agad na pinatay. Ang Physical Force Lightning Domain ni Zhao Fang ay 2 beses na mas malakas noong ginamit niya ito sa Earth of Wind Lightning. Kahit na ang normal na Mystic Light Realm Sacred Lords ay mahihirapang lumipat sa Physical Force Lightning Domain ni Zhao Fang, lalo pa ang Void God Realms. Whoosh! Nang makitang tinapos ni Zhao Fang ang lahat ng hindi tao, si Nan Gongsheng ay naging isang sinag ng kulay lila at kulay dugo na liwanag at direktang hinabol ang quasi-sacred lord na tumakas. Paano ito posible?
Bakit kaya nagpunta dito ang napakalakas na Sacred Lords? Gagantay na ba ang mga tao ng buong puwersa ngayon? Nanlamig ang katawan ni Emperor Blade Lake habang nasaksihan niya ang mga aksyon ni Zhao Fang. Whoosh! Bumaba ang isang figure. Pakiramdam ni Emperor Blade Lake ay nasa latian siya habang bumagal ang kanyang mga galaw. Basag. Ang liwanag na kulay lila at dugo sa paligid ng Emperor Blade Lake ay naging malademonyong kuko na humawak sa kanya. Napunit ng kuko ang katawan at kaluluwa ng hindi tao na quasi-sacred lord na ito. King of Gods, Kabanata 1058. Hindi mapigilan. Nagpatuloy si Zhao Fang sa paghahanap ng biktima pati na rin sa grupo ng Ninth Prince matapos tapusin ang grupong ito ng mga hindi tao. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakatagpo ng isa pang grupong hindi tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinuno ay isang Sacred Lord. Tara na, kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Bagamat nagsimulang lumitaw ang mga Sacred Lord sa huling yugto sa larangan ng digmaan, mayroon lamang 2 o 3 sa kanila sa isang buong probinsya. Ang pinakamalakas na mandirigma sa larangan ng digmaan ay karaniwang mga Sacred Lords pa rin sa unang yugto. Ambush mula sa mga tao. Ang Sacred Lord sa pangkat na hindi tao ay mula sa lahi ng mga lobo, at agad niya itong naramdaman. Ang 40 o higit pang mga eksperto sa grupo ay agad na naging bantay. 2 tao. Tumalon ang puso ng Wolfman na Sacred Lord, ngunit naramdaman niya kaagad na ang 2 ito ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Gayunpaman, ang kabataang may kulay ube na buhok ay nagbigay sa kanya ng isang napakadelikadong pakiramdam. Umuwi ka muna. Nagdilim ang ekspresyon ng pinuno ng lobo habang nag-uutos. Ang mga tao ay nadagdagan ang bilang ng kanilang mga Sacred Lord. Nagulat ang isang Peak Emperor sa grupo. Bagamat dumarami ang bilang ng mga Sacred Lord sa paunang yugto, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng 2 Sacred Lord sa parehong grupo. Ang kanilang grupo ay isa sa pinakamalakas na grupo sa Warzone na ito, ngunit kailangan pa rin nilang umatras laban sa 2 Sacred Lords. Whoosh! Whoosh! Agad na kinasuhan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Sa pagkakataong ito, pinuntahan ni Zhao Fang ang lobo na pinuno ng Sacred Lord at iniwan ang iba pang miyembro sa Nan Gongsheng. Weng! Kumalat sa likod ni Nan Gongsheng ang kulay lila at kulay dugo na liwanag at pumuno sa hangin. Ang lahat ng Heaven and Earth ay naging isang purple and blood-colored na masamang dimensyon, at ang figure ni Nan Gongsheng ay umindayog sa projection ng kanyang little world na parang multo. Hindi maganda. Mali ang pagtansya ko sa lakas nila. Nanlamig ang puso ng lobo na Sacred Lord nang maramdaman niya ang nakapangingilabot na kapangyarihang nasa loob nitong little world projection. Arg! Naramdaman ng mga hindi tao na kaaway sa little world projection ng Nan Gongsheng na mabilis na naubos ang kanilang dugo at enerhiya. Ang ilan sa mga mahihinang hari ay ginawang mga tuyong bangkay. Paano ito nangyayari? Ang ilan sa mga mas malalakas na emperor na hindi tao ay ganap na natigilan. Hindi nila inaasahan na ang 2 Sacred Lord na ito, na napakabata pa, ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi nila kayang lumaban sa 2 taong ito. Woo! Ang taong lobo na Sacred Lord ay agad na gumamit ng isang lihim na pamamaraan, at ang bloodline sa loob ng kanyang katawan ay nag-activate nang siya ay naging isang higanteng Asher Wolf na tumakas. Kasabay nito, dinurog niya ang isang token ng mensahe, at isang bahid ng liwanag ang sumanib sa hangin at naglaho. Ang taong lobo na Sacred Lord ay biglang nakaramdam ng isang mapanganib na sensasyon na malapit sa kanya. Napakadali para kay Zhao Fang na maabutan ang taong lobo na Sacred Lord na ito. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinakipot ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan ng Wind Lightning at pinakawalan ang isang Escarlate gintong palad. Bagamat nasa mas mataas na antas ang Earth of Wind Lightning, nakatutok ito sa depensa at kontrol, kaya ginamit pa rin ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning para sa opensa. Ang kapangyarihang ito, naramdaman ng lobo na Sacred Lord ang isang panganib na hindi pa niya naramdaman noon. Ang palad na ito ay tila sumanib sa langit at lupa habang isinara nito ang lahat ng mga landas ng pagtakas. Agad na tumalikod ang taong lobo na Sacred Lord, at nagsimulang mag-alab ang isang Asher Mystic Light Sacred Power. Ang mga Wolfmen ay hindi nagpakadalubhasa sa pagtatanggol. Para sa kanila, ang opensa ang pinakamahusay na depensa. Asher Wolf Sacred Light.
Binuksan ng taong lobo na Sacred Lord ang kanyang bibig at iniluwa ang isang condensed ball ng Mystic Light Sacred Power. Gayunpaman, nang ang Asher na Sacred Power na ito ay dumapo sa Escarlate Gintong Sacred Lightning Palm ni Zhao Fang, pinabagal lang nito ng kaunti ang Sacred Lightning Palm. Boom! Ang Escarlate Gintong Sacred Lightning Palm ay durog pasulong at sinira ang Asher Power. Bam! Ang natitirang kapangyarihan mula sa palad ay dumapo sa higanteng Asher na lobo at pinalipad siya ng ilang milya. Whoosh! Agad namang sumunod si Zhao Fang at pinakawalan ang ilan pang mga palad, nakitil ang buhay nitong hindi tao na Sacred Lord. Kaya lang, madaling winasak ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng ang isa sa pinakamakapangyarihang grupong hindi tao sa warzone na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa warzone sa labas ng Meng City at pinatay ang lahat ng mga grupong hindi tao na nakita nila. Kasabay nito, nakilala nila ang maraming grupo ng tao, at sa wakas ay natagpuan nila ang grupo ng Ninth Prince sa pamamagitan nila. Sa loob ng nasirang bulwagan. Sinong nandyan? Ang mga mata ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim at gintong robe ay kumislap at nagpakawalan ng isang matalim at malakas na presyon. Zhao Fang, nandito ka. Lumipad palabas ang Ninth Prince. Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki habang nakatingin sa dalawang kabataang lumilipad. Ang bagong labanan sa Hall of Gods at Nine Darkness Palace ay kumalat na sa Great Gunlord Dynasty, kabilang ang mga frontline. Ang bagong pormang puwersa, ang Hall of Gods, ay nagawang lumaban-laban sa isang elder ng Nine Darkness Palace na nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Dahil sa lakas na iyon, tingnan ito ng iba sa ibang pananaw. May mga chismis din na ang Grand Elder ng Hall of Gods, si Zhao Fang, ay hinabol ang Sacred Lord Demonic Abyss sa buong probinsya, at natapos lamang ang pagtugis ng lumitaw ang Grand Elder ng Earth Demon Cult. Ang ibang mga emperor at hari sa grupo ay tumingin kay Zhao Fang ng may paninibugho, inggit, o paggalang. Senior Zhao. Ang tatlong miyembro ng Ji family ay kasama rin sa grupo ng Ninth Prince. Hindi na sila parang bata tulad ng dati. Sila ay nag-matured. Sa kanila, si Jilan ay naging mas maganda tulad ng mga dahon ng taglagas, matikas at marangal. Marami siyang taong humahabol sa kanya sa larangan ng digmaan. Ito ay isang upper echelon member ng Grand Imperial Hall, Sacred Lord Gong Huang. Ipinakilala ang Ninth Prince kay Zhao Fang. Pagbati, Senior. Tumingin si Zhao Fang at yumuko. Ang grupo ng Ninth Prince ang pinakamalakas na grupo na nakita ni Zhao Fang sa ngayon, at si Sacred Lord Gong Huang ang pinakamalakas na tao sa grupo. Siya ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, at ang grupo ay mayroon ding dalawang quasi-sacred lords. Dalubhasa rin ang ibang miyembro. Zhao Fang, matagal na kitang narinig. At ito ay tiyak na si Nan Gongsheng. Ininspeksyon ng Sacred Lord Gong Huang ang dalawang kabataang nasa harapan niya at hindi siya nang ahas na maliitin sila. Talaga. Sagot ni Nan Gongsheng. Zihang, ngayong narito na ang iyong mga kaibigan para tumulong, maaari na nating isulong at lipulin ang lahat ng mga grupong hindi tao. Iminungkahi ng Sacred Lord Gong Huang. Dahil sa Sacred Lord Myriad Forms, nag-alala ang Grand Imperial Hall sa kaligtasan ng Ninth Prince, kaya pinapunta nila si Sacred Lord Gong Huang. Zhao Fang, salamat. Bahagyang ngumiti ang Ninth Prince at nagsalita. Pagkaalis ni Zhao Fang, lahat ng mga prinsipe ay nagtaas ng kanilang sariling puwersa at mahusay na gumanap. Halimbawa, ang 13th Prince ay may suporta ng Nine Darkness Palace at ng Earth Demon Cult. Pagkarating din ni Zhou Yufei, binawi ng 13th Prince ang maraming teritoryo sa hindi mapigil ang paraan at tinalo ang maraming mga Sacred Lord na hindi tao. Labis na nasiyahan ang Grand Imperial Hall sa kanyang pagganap. Pagkatapos ay nagpadala ang mga hindi tao ng Sacred Lord Myriad Forms para pigilan ang 13th Prince. Sa kabilang banda, mula nang umalis si Zhao Fang, ang 9th Prince ay hindi nakagawa ng anumang pagunlad, na wala ang kaluwalhatian ng kanilang mga dating araw. Bumaba rin ang ranggo ni Zhao Fang sa Land Province War Board. Siya ay nasa ika-273 na pwesto. Gayunpaman, bumalik na ngayon si Zhao Fang bilang isang Sacred Lord, at dinala rin niya si Nan Gongsheng, na may kapangyarihan ng Evil God. Labis na tumaas ang moral ng grupo ng 9th Prince. Karamihan sa kanila ay sumunod sa 9th Prince mula pa sa simula, at hindi nila maiwasang maalala ang mga araw na nasakop nila ang dalawang lungsod at natalo ang Sacred Lord Myriad Forms.
Tara na. Ang Ninth Prince ay lubos na nagtitiwala, at si Zhao Feng ay ngumiti ng mahina. Walang grupo na may 3 Sacred Lords ang lumitaw dati. Bagamat maaaring makaakit ito ng maraming atensyon, iyon mismo ang gusto ni Zhao Feng. Kung narinig ni Kun Yun at Zhao Yufei ang balita na si Zhao Feng ang nasa harapan, tiyak na lalapit sila. Pagkatapos ay naglakbay ang grupo ng Ninth Prince sa war zone at pinatay ang lahat ng grupong hindi tao na nakilala nila. Sila ay hindi mapigilan. Sa loob lamang ng 10 araw, nagawa nilang itulak pasulong ang 10,000 milya sa labas ng Meng City at halos nasa kuta ng mga hindi tao. Isang araw, nagpasya ang grupo ng Ninth Prince na magpahinga sa isang kanyan. Narinig ko na ang mga hindi tao ay nag-react at nagpadala ng mas maraming Sacred Lords sa lugar na ito. Hindi mahalaga. Sa lakas ng grupo natin, hindi natin kailangang matakot kahit kanino. Nag-usap ang mga miyembro ng grupo sa isa't isa. Shua. Naglaho ang figure ni Zhao Feng at pumasok sa Misty Spatial World. Inilabas niya ang ilan sa mga bagay na nadobol niya sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa susunod na sandali, pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, ang tubig ng pond sa kagubatan ay ganap na naubos ng Golden Winged Scarlet Tigers at ng 5 Poison Distinct Bees. Sa panahong ito, nagpadala rin si Zhao Feng ng ilan sa mga nadobleng mapagkukunan. Ang kabuuang lakas ng Golden Winged Scarlet Tigers ay tumaas ng 50%. Atake the Earth-Shattering Raging Bulls Race. Utos ni Zhao Feng. Pinangunahan niya ang Golden Winged Scarlet Tigers at 5 Poison Distinct Bees upang salakayin ang teritoryo ng Earth-Shattering Raging Bulls Race. Ang biglaang pagkawala ni Zhao Feng ay nagulat sa maraming tao. Nabalitaan ko na si Senior Zhao ay may substandard god item na naglalaman ng Little World na malaya niyang makapasok at makalabas. Tama iyan. Ang substandard god item na iyon ay nagmula sa sinaunang misteryosong palasyo sa Divine Illusion Dimension. Noon, lahat ng mga henyo at disipulo ng iba't ibang puwersa ay naroroon, ngunit ang substandard god item ay nahulog sa mga kamay ni Senior Zhao. Ang ilan sa mga hari at emperor sa grupo ay humanga kay Zhao Feng at pinag-usapan siya sa buong paraan. Maya-maya ay lumitaw si Zhao Feng. Zhao Feng, maghanda na tayong umalis. Sabi ng Ninth Prince matapos makita si Zhao Feng na natapos. Maaari silang makakuha ng mas maraming teritoryo dahil ang mga hindi tao ay hindi pa nagpadala ng malalakas na reinforcement at makakuha ng ilang mga punto ng digmaan mula sa pagpatay sa mga grupong hindi tao. Kumuha si Zhao Feng ng ilang mga halamang gamot na maaaring makabawi ng Tro Yuan at Mystic Light Sacred Power at kinain ang mga ito. Matagumpay kong nasakop ang Earth-Shattering Raging Bulls Race. Ngayon kailangan ko lang talunin ang pinakamalakas na puwersa sa kagubatan, ang Skyfire Lightning Apes. Kung gayon ang buong kagubatan ay magiging aking teritoryo. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Nakakuha siya ng maraming mapagkukunan pagkatapos talunin ang Earth-Shattering Raging Bulls Race, at marami sa mga materyales at halamang gamot ay mula sa Earth Element. Kinailangan ni Zhao Feng na maging maingat sa pakikitungo sa Skyfire Lightning Apes. Ang Skyfire Lightning Ape Race ay nireranggo sa 9,421 sa 10,000 Ancient Races, ilang daang lugar sa itaas ng Golden Winged Scarlet Tigers at ang Earth-Shattering Raging Bulls. Ayon sa Golden Winged Scarlet Tigers, ang maswerte ay mayroon lamang isang Skyfire Lightning Ape sa kagubatan, ngunit ang pinuno ng Golden Winged Scarlet Tiger ay hindi man lang ng ahas na lapitan ito. Siya ang hari ng kagubatan na ito. Matagal na tayong hindi nakakakilala ng anumang grupong hindi tao. Naramdaman ni Sacred Lord Gang Huang na may nangyari at biglang nagsalita. Hahaha. Masyadong malakas ang grupo namin. Baka sumukol na ang mga hindi tao sa war zone na ito. Lahat ito ay salamat kina Senior Zhao Feng at Senior Nan. Ang ilan sa mga hari sa grupo ay tumawa at sinabi. Hindi na nila kailangang gumawa ng kahit ano kasama ang 3 Sacred Lords sa kanilang grupo. Nakakuha lang sila ng librerag war points. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagdilim ang langit at lupa. Nagsimulang gumalaw ang Heaven Earth Yuan Qi habang bumababa ang ulan, hangin, kidlat, at apoy. Isang grupong hindi tao ang umarangkada mula sa malayo. Ang pinuno ay isang matangkad na figure na may isang pares ng mga mata na kulay bahaghari na tila naglalaman ng langit at lupa mismo. King of Gods, Kabanata 1059. Pakikipaglaban muli sa Eyes of Myriad Forms. Sacred Lord Myriad Forms.
Gulat na sabi ni Sacred Lord Ganghuang. Lahat ng mga hari, umatras kaagad. Agad na utos ng Ninth Prince. Kung ito ay Sacred Lord Myriad Forms lamang, ang tatlong Sacred Lords ng grupo ng Ninth Prince ay maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, mayroon ding isang elepante na Sacred Lord na nagpalabas ng nakakatakot na aura sa tabi niya. Ang kanyang pressure ay natakpan lamang ng tanawing dulot ng Eye of Myriad Forms. Whoosh! Whoosh! Agad na umatras ang lahat ng hari. Maging ang mga Emperor at quasi-Sacred Lords ay umatras sa malayo. Zhao Feng, sa wakas ay nakabalik ka na sa larangan ng digmaan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagpakita ng isang nasasabik at nakakatakot na ngiti. Noon, pinilit ni Zhao Feng ang Sacred Lord Myriad Forms sa desperasyon gamit ang isang arrow at muntik na siyang patayin. Hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, nang gumaling ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa kanyang mga pinsala, umalis na si Zhao Feng sa larangan ng digmaan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay gumagala sa larangan ng digmaan na sinusubukang hanapin si Zhao Feng, na naging sanhi ng pagkibot ng puso ng mga tao. Sa kabutihang palad, ang battle power ni Zhao Yufei ay nakakuha ng atensyon ng mga hindi tao, at nagpadala sila ng Sacred Lord Myriad Forms para harapin ang 13th Prince. Kumikislap ang mga mata ni Nan Gongsheng, at dinilaan niya ang kanyang mga labi habang nagsimulang gumalaw ang masamang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Sacred Lord Myriad Forms, hindi kita pinatay noong nakaraan, at ngayon sinusubukan mong patayin ang iyong sarili. Tumawa si Zhao Feng. Ngayong nakalusot na siya sa Mystic Light Realm, hindi na problema ang pakikipaglaban sa Sacred Lord Myriad Forms. Maaari rin niyang iwan ang huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord na nakatayo sa tabi ng Sacred Lord Myriad Forms kay Nan Gongsheng. Hindi pa nakakatagpo ng malakas na kalaban si Nan Gongsheng at naiinip na siya. Nakakatawa. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagpahayag ng mapanghamak na ekspresyon. Kung hindi dahil sa makapangyarihang arrow na ginamit ni Zhao Feng noong nakaraan, paano siya natalo? Higit pa rito, ganap na pinagsama-sama ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang cultivation habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala at mas malakas kaysa dati. Hindi siya naniniwalang mayroon pa si Zhao Feng sa mga araw na iyon. Kahit na ginawa ni Zhao Feng, naniniwala ang Sacred Lord Myriad Forms na makakatakas siya tulad ng huling pagkakataon. Hihihi. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Kung ibinaril ni Zhao Feng ang madilim na gininto ang arrow na nakatutok sa kaluluwa noong nakaraang pagkakataon, hindi sana makakatakas ang Sacred Lord Myriad Forms. Elder Sky Trampler, ipaubaya ko sa iyo ang dalawa pang tao. Sabi ng Sacred Lord Myriad Forms sa elepante na Sacred Lord sa tabi niya. Para mapatay si Zhao Feng, nagbayad ang Sacred Lord Myriad Forms para imbitahan si Sacred Lord Sky Trampler na tulungan siya. Siyempre, hindi inimbitahan ng Sacred Lord Myriad Forms si Sacred Lord Sky Trampler para tulungan siyang patayin si Zhao Feng. Ang gagawin lamang ng Sacred Lord Sky Trampler ay pigilan ang iba pang Sacred Lords. Si Zhao Feng ay nakalaan para sa kanyang sarili. Hindi ako naglalagay ng dalawang Sacred Lord sa maagang yugto sa aking mga mata. Mayabang na sabi ng Sacred Lord Sky Trampler, ngunit saglit na dumapo ang kanyang tingin kay Nan Gongsheng. Whoosh! Ang dalawang hindi tao na Sacred Lords ay agad na kumilos at inilabas ang kanilang kapangyarihan. Myriad Forms Earthworld. Nagsimulang umikot ang Eyes of Myriad Forms ng Sacred Lord Myriad Forms, at ang buong langit at lupa ay nagsimulang manginig habang ang kapangyarihan ng kalikasan ay nagsimulang tumaas. Isang madilim na dilaw na ambon ang biglang pumuno sa kalangitan, at isang nakakatakot na presyon ang bumaba. Binago ng Eyes of Myriad Forms ang elemento ng kalikasan mismo. Ito ay hindi isang domain, at walang paraan upang makaalis dito. Naging mabigat ang katawan ni Nan Gongsheng at Sacred Lord Ganghuang, at nakaramdam sila ng resistive force sa paligid nila. Boom! Pang! Ang Sacred Lord Sky Trampler ay humakbang pababa, at lumitaw ang isang madilim na dilaw na Mystic Light Sacred Power. Nagsimulang manginig ang espasyo sa malapit, at ganap na kontrolado ang lahat ng elemento ng Earth sa malapit. Hindi maganda. Binago ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapaligiran, at nilinang ng Sacred Lord Sky Trampler ang isang Earth Elemental Technique. Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Ganghuang. Bilang isang huling yugto na Sacred Lord, ang kalaban ay nagkaroon na ng kalamangan.
Sa kapangyarihan ng kalikasan na tumutulong din sa kanya, ang kapangyarihan ng Sacred Lord Sky Trampler ay lalakas lamang. Gayunpaman, kung ikukumpara, mas gusto niyang harapin ang Sacred Lord Sky Trampler kaysa Sacred Lord Myriad Forms. Weng! Boom! Ang hangarin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Nan Gongsheng habang ang isang kulayob at kulay dugo na banal na liwanag ay bumaril mula sa kanyang likod at pumuno sa hangin. Nagawa pa nitong sirain ang bahagi ng Myriad Forms Earthworld. Napakalakas ng Little World Projection. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Gonghuang ay naging kagalakan. Boom! Hindi nag-abala si Nan Gongsheng kay Sacred Lord Gonghuang, sumingit lang siya. Maaalis ng kanyang malakas na Little World ang pressure mula sa Myriad Forms Earthworld. Sky Trampler First Stance. Gumamit ng teknik ang Sacred Lord Sky Trampler at itinaas ang kanang paa bago ito hinampes. Isang surge ng Earth Elemental Power ang tila sumabog sa kalawakan at bumaril patungo sa Nan Gongsheng. Whoosh! Inilabas din ng Sacred Lord Gonghuang ang kanyang Little World Projection para tumulong na labanan ang pressure ng Dark Yellow World at tumulong kay Nan Gongsheng. Nagulat siya at tuwang-tuwa sa lakas ng labanan ni Nan Gongsheng, ngunit mahirap pa rin para kay Nan Gongsheng na pangasiwaan ang Sacred Lord Sky Trampler ng mag-isa. Kapag natalo si Nan Gongsheng, ang Sacred Lord Gonghuang ay tiyak na hindi magiging laban ni Sacred Lord Sky Trampler. Pang! Pang! Boom! Sa gilid ng lugar kung saan nakipaglaban ang mga Sacred Lords, pinangunahan ng Ninth Prince ang ilang Peak Emperors at Quasi-Sacred Lords upang labanan ang ilang dipantaong eksperto. Sa gitna ng madilim na dilaw na mundong ito, nagsimula ng makipaglaban sina Zhao Feng at Sacred Lord Myriad Forms. Sacred Lightning Dominating Body. Pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang Earth of Wind Lightning at pinagsama ito sa kanyang Sacred Lightning Body. Ang Sacred Body ni Zhao Feng ay agad na tumangkad, at ang madilim na dilaw na kidlat ay kumikinang sa paligid niya. Mukha siyang napakalakas, at para siyang gininto ang Diyos ng digmaan. Ho! Ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at nag-charge patungo sa Sacred Lord Myriad Forms. Hindi siya apektado ng Myriad Forms Earthworld. Bulalas ng Sacred Lord Myriad Forms habang nakatingin sa lumulutang na si Zhao Feng. Dahil nakipag-away siya kay Zhao Feng noon, alam ng Sacred Lord Myriad Forms na hindi dalubhasa si Zhao Feng sa mga elemento ng Earth o Metal. Ang dahilan kung bakit inimbitahan ng Sacred Lord Myriad Forms si Sacred Lord Sky Trampler ay dahil nilinang niya ang isang Earth Elemental Technique, at maaari nilang patayin si Zhao Feng gamit ito. Gayunpaman, nang magkita sila sa pagkakataong ito, kaya ni Zhao Feng na gamitin ang kapangyarihan ng Earth. Sword of Piercing Metal. Ang kulay rainbow na Mystic Light Sacred Power ay bumangon mula sa Sacred Lord Myriad Forms at agad na naging purong metal elemental na pag-atake. Mula sa lupa ay nagmula ang metal. Ang kanyang Sword of Piercing Metal ay hindi nakatagpo ng pagtutol sa kapaligirang ito, at ito ay talagang naging mas malakas. Physical Force Lightning Domain, Fire of Wind Lightning. Sinalungat ng apoy ang metal, kaya ipinalibot ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning upang mabuo ang Physical Force Lightning Domain. Isang iskarlate gintong domain ng kidlat at nakakapasong init ang agad na lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Feng. Ang espada ng gintong liwanag ay agad na napigilan ng kapangyarihan ng kidlat, apoy, at pisikal na puwersa ng ito ay malapit na. Tornado of Wind Lightning. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ng Fire of Wind Lightning na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng Sacred Lord Myriad Forms. Maaari talagang sirain ang kapangyarihan ng kanyang fire element ang aking metal elemental attack. Natigilan sandali ang ekspresyon ng Sacred Lord Myriad Forms, at bahagyang nagulat siya. Sa limang elemento, hindi niya namalayan na ang lakas ni Zhao Feng ay apoy. Ang bloodline ng Blood Devil Son ni Zhao Feng ay kabilang din sa fire element. Gawin mo ang hakbang na ito. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang palad. Hindi niya kailangang matakot sa Sacred Lord Myriad Forms. Ang pag-ataking ito ay hindi naglalaman ng anumang elemento. Ito ay purong pisikal na lakas. Alam niya na ang Eyes of Myriad Forms ay may napakalakas na depensa laban sa mga elemental na pag-atake, kung hindi, ang replika ni Zhao Feng na God-slaying arrow mula noon ay makakapatay ng Sacred Lord Myriad Forms. Maliliit na panlilin lang. Itinuon ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang mga mata,
at isang madilim na dilaw na dingding ng Earth ang nabuo sa kanyang harapan at hinaranggan ang lahat ng nasa unahan niya. Pang! Boom! Ang purong pisikal na lakas na pag-atake ni Zhao Feng ay hinaranggan ng pader. Pagkatapos ng lahat, ang elemento ng Earth ay nagdadalubhasa sa pagtatanggol. Mental Energy Spike. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, at isang purple golden crystalline spike ng kidlat ang bumaril sa dingding ng Earth patungo sa kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms. Arg! Agad na sumigaw ang Sacred Lord Myriad Forms habang ang kidlat ay pumutok sa kanyang kaluluwa at ginawa itong manginig. Mukhang ang Soul Eye Bloodline Techniques ang pinakamabisa laban sa iyo. Sabi ni Zhao Feng. Ang Eyes of Myriad Forms ay may napakalakas na offensive at defensive na kapangyarihan pagdating sa pisikal na dimensyon. Kahit anong elemental attack ay walang masyadong epekto sa kanya. Kalokohan, ang eye bloodline ng taong ito ay soul-based. Nagsimulang umikot ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Alam ng Sacred Lord Myriad Forms na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang kaluluwa, kaya sinadya niyang nilinang ang mga diskarteng nagtatanggol sa kaluluwa, ngunit nagawa pa rin ni Zhao Feng na saktan siya. Storm of Metal Swords. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay naglabas ng isang wave ng Mystic Light Sacred Power at naghanda na tapusin si Zhao Feng sa lalong madaling panahon. Illusion Maze Domain. Ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique para lapitan ang Sacred Lord Myriad Forms at ilabas ang Soul Eye Bloodline Technique. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging isang walang limitasyong mundo ng mga purple and gold maze na lubhang kaakit-akit. Weng. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi maiwasang tumingin sa mga mata ni Zhao Feng, at agad niyang naramdaman ang kanyang sarili na nawalan ng kontrol sa kanyang malay. Naputol din ang kasanayan ng Sacred Lord Myriad Forms dahil sa Eye Bloodline Technique ni Zhao Feng. Weng. Biglang itinigil ni Zhao Feng ang Illusion Maze Domain nang lumitaw ang isang malaking alon ng apoy na kumikinang sa isang lilang malakristal na liwanag at mga tipak ng God Tribulation Lightning ay lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata. Wind Lightning Eye Flame. Pinakawalan ni Zhao Feng ang Soul Eye Bloodline attack na ito habang hindi pa nakaka-recover ang Sacred Lord Myriad Forms, Soul Intent. Isang dark purple na kidlat apoy ang sumabog sa mukha ng Sacred Lord Myriad Forms at nagsimulang mag-alab. Ito ang nagpaalala kay Zhao Feng sa unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa Sacred Lord Myriad Forms. Noon, maaari lamang ipagtanggol ni Zhao Feng. Ngunit ngayon, si Zhao Feng na ang nagpakawala ng tuloy-tuloy na pag-atake ng kaluluwa laban sa Sacred Lord Myriad Forms. Gago, ang brat na ito. Ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay nasugatan ng husto, at siya ay nagalit. Kinokontrol ng kanyang Eyes of Myriad Forms ang kapangyarihan ng Myriad Forms, ngunit naintindihan din ni Zhao Feng ang maraming elemento, kabilang ang mga elemento ng wood, water, fire, earth, wind, at marami pa. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay ganap na nababanat laban sa maraming kapangyarihan ng Eyes of Myriad Forms. Gayunpaman, ang Sacred Lord Myriad Forms ay hindi naging matatag laban sa mga pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng. Biglang napagtanto ng Sacred Lord Myriad Forms na kinontra siya ni Zhao Feng. Myriad Forms Dimensions. Nagsimulang umikot ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa sandaling ito, tila nanginginig ang langit at lupa habang napuno ng hindi mabilang na mga elemento at mga layunin ang hangin. Parang doomsday ang sinasalubong ng mundo. Hindi maganda. Ilalabas niya ang Myriad Forms Dimension. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Ang Myriad Forms Dimension ay isa sa mga killing move ng Sacred Lord Myriad Forms, at ito ay napakalakas. Si Zhao Feng ay personal na nasaksihan noon. Hindi ko siya papayag ang ilabas ang Myriad Forms Dimension. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Siya ay mapipigilan ng husto sa Myriad Forms Dimension. Alam din ni Zhao Feng na ang Sacred Lord Myriad Forms ay mayroon pa ring laws of yin at yang bilang isang pagpatay. Ho! Whoosh! Ang mga iskarlata na pakpak ng kidlat sa likod ni Zhao Feng ay kumikislap habang papalapit siya sa Sacred Lord Myriad Forms. Gaze of the God's Eye. Ang isang malakas na surge ng Eye Bloodline Power ay nagmula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at bumuo ng isang napakalalim na purple whirlpool na konektado sa isang walang limitasyong purple abyss. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan na maaaring sumipsip ng kaluluwa ng isang taong sakop ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay tila kapangyarihan ng isang Diyos. Walang makakapigil nito.
Biglang nanginig ang kaluluwa ni Sacred Lord Myriad Forms nang dahan-dahan itong hinayla palabas sa kanyang katawan. Ano ito? Nanginig ang puso ng Sacred Lord Myriad Forms. Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang Eyes of Myriad Forms para mabuo ang Myriad Forms Dimension, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kaluluwa. King of Gods, Kabanata 1060. Nandito silang lahat. Ano ito? Nanginig ang puso ng Sacred Lord Myriad Forms. Kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang Eyes of Myriad Forms para mabuo ang Myriad Forms Dimension, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kung hindi niya gagamitin ang kanyang Myriad Forms Dimension, napagtanto ng Sacred Lord Myriad Forms na hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon habang ginagamit niya ang Gaze of the God Eye para pigilan ang Sacred Lord Myriad Forms at dahan-daang hilahin ang kanyang kaluluwa palabas. Kasabay nito, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang Divine Sense upang makita kung ano ang kalagayan ni Nan Gongsheng. Evil Demon Chaos. Naglabas si Nan Gongsheng ng mga surge ng purple and blood-colored mystic light sacred power at itinulak ang kanyang mga palad, nagpapadala ng mga alon ng silver and purple na sinaunang demonyong liwanag pasulong. Ang Sacred Lord Sky Trampler, na nasa Myriad Forms Earthworld pa rin, ay kailangang pumunta sa defensive. Ito ba ang tunay na lakas ni Nan Gongsheng? Natigilan si Sacred Lord Gong Huang. Pakiramdam niya ay kayang harapin ni Nan Gongsheng mag-isa ang Sacred Lord Sky Trampler. Blood Devil Claw. Nagpakita si Nan Gongsheng ng isang uhaw sa dugo ng ngiti nang bumuo siya ng isang kulay ube at kulay dugo na kuko na lumapat patungo sa Sacred Lord Sky Trampler. Ang Sacred Lord Sky Trampler ay may malungkot na ekspresyon habang ginaisang niya ang bloodline sa loob ng kanyang katawan at naglabas ng mabangis na aura. Trampling the earth, shattering the sky. Lumitaw ang imahe ng isang mabangis na elepante sa paligid ng Sacred Lord Sky Trampler. Itinaas ng higanteng elepante ang paa nito at humakbang pababa. Isang nakakatakot na puwersa ang naging dahilan upang manginig ang langit at lupa habang ang mga batas ng lupa ay bumaril sa bawat direksyon. Nan Gongsheng, tutulungan kita. Hinawakan ng Sacred Lord Gong Huang ang isang golden halberd at nilaslas, pinakawalan ang isang gintong dragon habang umaarangkada siya. Pang! Bam! Boom! Si Nan Gongsheng at Sacred Lord Gong Huang ay nagkaroon ng advantage nang magsama sila, kaya sinimulan nilang sugpuin ang Sacred Lord Sky Trampler. Mukhang, habang tumataas ang cultivation ni Nan Gongsheng, tumataas din ang kontrol niya sa kapangyarihan ng Evil God. Malumanay na sabi ni Zhao Fang. May puso pa rin ang brat na ito na bigyang pansin ang ibang mga bagay. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nagalit. Si Zhao Fang ay nanonood sa kabilang labanan habang nakikipaglaban pa rin sa kanya. Whoosh! Ang mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms ay biglang umikot ng isang beses sa isang bilog, at isang figure ang lumabas na may kulay-kulay na bahaghari na liwanag. Dahil ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay pinipigilan ni Zhao Fang, hindi magagamit ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang Myriad Forms Dimension, kaya maaari lang niyang ilabas ang kanyang clone. I-clone. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi siya maaaring gumamit ng iba pang pag-atake kapag gumagamit ng Gaze of the God Eye o kung hindi ay maaantala ito. Gayunpaman, halos lahat ng Sacred Lords sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm o mas mataas ay may clone. Nangangahulugan ito na, kapag nakikitungo sa Mystic Light Realms, ang Gaze of the God Eye ay magiging hindi gaanong epektibo. Mamatay. Kumikislap ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms na may kulay bahaghari na Sacred Light habang sinisingil nito si Zhao Fang. Inihinto ni Zhao Fang ang Gaze of the God Eye at sumuntok. Boom! Isang malakas na puwersa ang dumaong sa clone ng Sacred Lord Myriad Forms. Nang lumitaw ang pag-atake, ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay naging metal ball. Ang elementong metal ay nagpapataas ng kanyang depensa, at nagawa niyang kunin ang suntok mula kay Zhao Fang ng direkta. Bam! Ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay pinalipad, at isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Kahit na nakatutok sa depensa ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms, hindi pa rin niya napigilan ang suntok ni Zhao Fang. Gayunpaman, ginamit ng kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ang pagkakataong ito para bumalik sa kanyang katawan at mabilis na humiwalay kay Zhao Fang habang inaalala ang kanyang clone.
Ang clone ng Sacred Lord Myriad Forms ay naintindihan ang maraming batas at layunin sa loob ng Myriad Forms Dimension at higit na naintindihan nito kaysa sa iba, ngunit ang suntok ni Zhao Feng ay nasugatan pa rin ng husto at halos nawasak siya. Paano ito posible? Paano naging mas malakas ang taong ito nang napakabilis? Lumitaw ang takot sa mukha ng Sacred Lord Myriad Forms. Sa loob lamang ng 2 taon, ang taong madali niyang crush noong nakaraan ay umabot na sa parehong antas sa kanya at nagkaroon pa ng kalamangan. Iyon. Tila may naramdaman ang Sacred Lord Myriad Forms sa kanyang Eyes of Myriad Forms, at bahagyang kamandat din ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Isang pangkat ng tao na naglalaman ng ilang makapangyarihang aura ay lumalapit mula sa kanang bahagi ng Ninth Prince. Elder Sky Trampler, nagpadala ang mga tao ng mga reinforcement. Umatras. Nag-message kaagad ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay pumaligid sa kanya habang siya ay tumakbo palayo. Ang grupo ng Sacred Lord Myriad Forms ay hindi katugma sa grupo ng Ninth Prince sa simula, at ngayon, napakalakas din ng bagong grupong ito. Kung hindi sila tumakbo ngayon, wala silang pagkakataong tumakbo mamaya. Sa kabilang panig, alam din ng Sacred Lord Sky Trampler ang sitwasyon at agad na nagsimulang tumakbo sa pamamagitan ng pag-asa sa makapal na elemento ng Earth sa malapit. Ang kanyang bilis ay napakabilis din. Gusto mong tumakbo. Nabuhayan ng loob si Nan Gongsheng, at agad niyang hinabol si Sacred Lord Sky Trampler. Boom! 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 Nagsimulang gumalaw ang langit at lupa habang nabuo ang isang bagyo ng yelo bago si Nan Gongsheng. Nabawasan ng nanlamig na layunin ng yelo ang bilis ni Nan Gongsheng. Nan Gongsheng, huwag mo silang habulin. Tinawag ni Zhao Feng si Nan Gongsheng pabalik. Kahit personal na hinabol ni Zhao Feng ang Sacred Lord Myriad Forms, hindi mataas ang kanyang pag-asa na makahabol. Maaaring baguhin ng Eyes of Myriad Forms ang paligid. Ang lupa ay maaaring maging yelo o isang latian. Ang kidlat, apoy, at iba't ibang mga bagyo ay madali ding mapatawag. Ang Eyes of Myriad Forms ay dalubhasa din sa mga batas ng Wind Lightning, kaya ang Sacred Lord Myriad Forms ay kasing bilis ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na, kung gusto ng isang tao na habulin ang Sacred Lord Myriad Forms, kailangan muna nilang harangan ang mismong kapangyarihan ng kalikasan, at kailangan din nilang magkaroon ng bilis na nalampasan ang Sacred Lord Myriad Forms. Kamahalan Crown Prince, hindi naman masama ang mga nagawa mo kamakailan. Dahan-daang narinig ang isang boses habang papalapit ang grupo. Brother 13th Prince, hindi ka pa rin maabutan ng brother mo. Ang 9th Prince ay may kalmadong ekspresyon. Ang mga bagong dating ay ang 13th Prince at ang kanyang grupo, at sa harapan ng grupo ay isang babaeng naka-purple. Siya ay napakaganda at matikas, at agad niyang naakit ang tingin ng lahat. Brother Feng. Matubig ang mga mata ni Zhao Yufei habang nakatitig kay Zhao Feng sa ibaba. Walang iba sa kanyang mga mata. 9 na taon na ang nakalipas mula nang makita niya si Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension. 9 na taon. Sa wakas ay nagawang makita muli ni Zhao Yufei si Zhao Feng. Brother Feng, sa wakas makikita na rin kita. Isang lilang figure ang tumalon kay Zhao Feng. Bahagyang namumula ang mga mata ni Zhao Yufei. Kahit masaya siya, gusto din niyang umiyak. Masyado siyang maraming gustong sabihin, at gusto niyang sabihin kay Zhao Feng ang lahat tungkol dito. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang isang malambot na katawan na tumalon sa kanya. Ang luhaang mga mata ni Zhao Yufei ay nagpabasa sa kanyang mga pisngi. Yufei. Naging emosyonal din si Zhao Feng. Sabay na lumabas ang pananabik at lungkot. Hindi niya madistinguish ang kanyang nararamdaman. Sister Yufei. Sa gilid, ang mukha at tenga ng 13th Prince ay pula-pula habang tinatakpan ng galit ang kanyang mukha. Ang Sacred Emperor at ang Grand Elder ng Duanmo family ay sumang-ayon na sa kasal sa pagitan nila, ngunit ngayon, ang babaeng gusto niya ay tumalon sa yakap ng isa pang lalaki. Dahil dito ay labis siyang nagalit, at malapit na niyang ilabas ang kanyang galit. Master. Tumingin si Zhao Feng kay Duanmo Qing sa loob ng grupo ng 13th Prince. Sa tabi ni Duanmo Qing ay isang Sacred Lord ng Demonic Dao na malamig na sumulyap kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, bumalik ang mga miyembro ng grupo ng 9th Prince na umatras kanina. Bahagyang nanginginig ang panloob na puso ni Jilan habang nakatingin sa nakamamanghang Diyosa sa yakap ni Zhao Feng, at ibinaba niya ang kanyang ulo, walang imak.
Habang dumarami ang mga manunood at nag-uusap sa mababang tono, namula ang mukha ni Zhao Yufei, at binitawan niya si Zhao Fang. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay tumakas. Sakupin natin ang kuta sa unahan, pagkatapos ay mag-uusap tayo. Masasabi ng 9th Prince na ang 13th Prince ay wala dito para palakasin sila. Dapat may gusto siyang pag-usapan. Sumulong-pasulong ang grupo ng 9th Prince at ang mga grupo ng 13th Prince. Wala silang nakitang grupong hindi tao sa daan. Halatang sumuko na sila sa moog na ito. Hindi nagtagal ay dumating ang mga grupo sa isang walang laman na lungsod. Sina Zhao Fang, Zhao Yufei, at Duan Moqing ay nagtipon sa isang bulwagan. Brother Fang, ako. Gustong sabihin ni Zhao Yufei kay Zhao Fang ang mga frustrations na mayroon siya, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Napakagulo ng kanyang emosyon ngayon. Bagamat siya ay may isang marangal na kadugo at malakas na lakas, siya ay isang normal na babae lamang sa mga tuntunin ng mga relasyon. Alam ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, kung ayaw mong gumawa ng kahit ano, walang mapipilit mong gawin ito. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay solemna, at ang kanyang tono ay mapagpasyahan. Matagal nang gustong patayin ni Zhao Fang ang 13th Prince, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Mula noon, ang 13th Prince ay patuloy na sumubok sa ilalim ng linya ni Zhao Fang. Napagpasyahan ni Zhao Fang ang kanyang isip, hanggat may pagkakataon siya, kikilos siya. Kung namatay ang 13th Prince, ano ang silbi ng kasal? Si Zhao Fang, Junior Marshal Sister Yufei at ako ay pumunta sa larangan ng digmaan upang pag-usapan ang kasal kasama ang 13th Prince. Sabi ni Duan Moqing. Ilang beses na nilang napag-usapan ang 13th Prince, at ang 13th Prince ay patuloy na nagsasabi na ipapaibig niya si Zhao Yufei sa kanya. Sa makatuwid, ang bawat pag-uusap ay hindi kailanman nagbunga ng anuman. Hindi ako papayag na kanselahin ang kasal. Ang 13th Prince ay dahan-dahang pumasok sa bulwagan at malamig na tumingin kay Zhao Fang. Galit na galit siya sa planong ginawa niya na nabigo ang lahat ng puwersa niya. Kung nagawa lang nilang patayin si Zhao Fang noon, wala sa mga ito ang mangyayari ngayon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang babaeng nagustuhan niya na nakayakap kay Zhao Fang ngayon. Ito ay nagtulak sa pagseselos at pagpatay ng layunin ng 13th Prince kay Zhao Fang hanggang sa limitasyon. Gayunpaman, alam niya na si Zhao Fang ay napakalakas, at maaari lamang siyang umasa sa mga puwersang sumuporta sa kanya at sa kanyang ina para harapin si Zhao Fang. Hanggat hindi siya pumayag na kanselahin ang kasal, hindi mapipilit ng pamilya Duan Mo ang Sacred Emperor na kanselahin ang kasal. Kamahalan 13th Prince, hinding-hindi kita magugustuhan. Tumingin si Zhao Yufei sa 13th Prince at nagsalita sa isang mapagpasyahan at bigong tono. Ikaw. Galit na galit ang 13th Prince. Ang babaeng gusto niya ay patuloy na nasaktan ang kanyang puso at hindi pinansin ang kanyang pagmamahal. Bukod doon, niyakap niya ang isa pang lalaki sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ng 13th Prince kung gaano kasuklam-suklam ang babaeng gusto niya. Sa ngayon, gusto lang niyang patayin si Zhao Fang at pahirapan si Zhao Yufei. Tumingin si Zhao Fang sa 13th Prince, at isang palihim na alon ng mental na enerhiya ang dumaan sa hangin. Walang sino man sa buong kuta ang nakadama nito. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na presyon ang bumaba sa bulwagan na ito. Ano ang nangyayari? Ang mga hindi tao ba ay gumaganti? Nanlambot ang mga binti ng 13th Prince nang agad itong tumakbo palabas. Sacred Lord Black Iron, ano ang nangyari? Dumating ang 13th Prince sa tabi ng Sacred Lord Black Iron na may takot. Ang Sacred Lord Black Iron ay ang demonic daw Sacred Lord sa kanyang grupo. Isa siyang Sacred Lord na ipinadala ng Nine Darkness Palace para protektahan ang 13th Prince at lumikha ng mga tagumpay. Ang Sacred Lord Black Iron ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na iilan lamang sa huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords ang lumitaw sa lalawigan ng LAN, at tila pinigilan lamang nila ang mga eksperto ng mga hindi tao. Kahit na ang Crown Prince ay mayroon lamang si Sacred Lord Gang Huang, na nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, kasama niya. Kung ang mga puwersang sumuporta sa 13th Prince ay nagpadala ng isang huling yugto na Sacred Lord para suportahan ang 13th Prince, hindi siya bibigyan ng mga imperial ng napakagandang rating kahit na maganda ang kanyang mga resulta. Sunod-sunod na lumitaw ang Divine Senses sa lungsod nang lumitaw ang Quasi-Sacred Lords at Sacred Lords.
Ang mga dapat na narito ay sa wakas narito na. Ngumiti si Zhao Fang. Zhao Fang, lumabas ka. Isang malakas na dagandong ang umugang at yumanig sa lungsod, na para bang ito ay wawasak. Whoosh! Lumitaw si Zhao Fang sa hangin sa itaas ng bulwagan at tumingin sa gwapong binata na may maikling buhok sa harap niya. Matagal na tayong hindi nagkita, Little Kunyon.